World Champion Gukesh versus Uzbekistan #1 player Super GM Abdusattorov. Fight! Ang ginawa ni Abdu, nag-E4, E5 si Gukesh, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Italian Gyoko Piano game at nag-A4. Aba, nagkarga ng medyo kakaiba dito si Abdu. D3, D6, A5, kinain kagad ang queenside space, medyo kakaiba po. Nag-bishop B4 check, syempre bishop para hindi bumagsak ang pawn A5 at kumapture, knight B takes D2, castling, king safety at nag-castling din. Knight E7, typical po yan, ano? Normal yan sa mga ganitong Gyoko Piano, imamaneuver papunta sa G6 at yung Knight E7, ang new move novelty of this game mga kamatyas dahil ang old lines ay may tumira na ng Bishop D7 at may tumira ng Rook B8 na. Okay, balik tayo sa new move at nag C3 para control sa D4, Knight G6 at nag Rook E1. Yan talaga yan, preparasyon para pag nagkabukasan ng E-file, ready na. H6, protection sa G5, extra pasingaw sa King at nag D4 na, control the center, nag Knight H7, paiikutin ang Knight sa G5 para makagawa ng atake. At nag-Rook E3, ayan, ready na yung tore, oh. Kung magna-Knight G5, mukhang kakapturein tapos may pangsalubong na tore sa Queen. At nag-Knight G5 pa rin, hindi na sindak si World Champion. Kumapture, capture, G3 nga lang. Ang inaasahan ko dito ay Rook G3 sa lubong pero nag-G3 lamang. At nag-Bishop G4, umatake sa Queen. At nag-H4, sumabay dito ang sinasabing pinakamatinding katunggali ni World Champion dito sa turneyong ito, Abdusattorov H4 at nag-Queen H5 lang. Ayan, medyo magulo mga kamatyas pero atin pong linisin para maliwanag sa ating kaisipan. Pag kinapture ang Queen at nakipagsabayan, syempre kakapture dyan. Bitin pa ang Bishop, kailangang tumakbo. Bishop G4 at kakapture sa H6, kakapture dyan. At may A6. Ayan, pampahina muna ng queenside pawn structure kapag nag B6 and then F3, aatras sa D7, and mag-Rook F1, followed by mag-F4 yan mga kamatyas para makagapang ng pang-ipit at malakas na atake sa kingside. Lalamang dito ng bahagya ang puti. Okay, kaya ginawa ni Gukesh, nag-Queen H5 siya at nag-Queen to B3. Ayan, no, may atake sa B7, may pressure sa F7 at nag-Rook A B8 lamang. Tiyaga munang depensa, Knight F1 at magmamaneuver sa H2 at napanood ko kagabi yung pag-commentate ni World #1 Magnus na itong Knight H2 ay delikado. Papaalisin ng Bishop, tapos pag umiwas may Bishop E2 na may potential na makukulong ang Queen sa H5. Yan ang plano, Knight to H2 by Abdu, napakalakas. At nag-Knight E7, Knight H2 na, nag-Bishop D7. Ayan, inalis muna yung Knight na kung mag-Bishop E2 ay may aatrasan dyan si Gukesh. Bishop E2 nga, Queen G6, kinapture na ang E5, capture at tumempo ng atake, Rook D1, nag-Bishop E6 tumempo, counter-attack at nag-Queen to B5, ayun, para i-threat ang pawn sa E5. Knight C6, depensa muna at nag-A6. Tuloy-tuloy ang bira ng pressure dito ni Abdusattorov, nag-Bishop to C8. Ayan, para pag kinapture, Bishop lang at mapanatiling may depensa ang Knight sa C6. Nag-H5 muna, kaliwat kanan ang birada dito ni Abdusattorov at nag-Rook F3, sinalubong, Queen E6 at nag-Bishop C4. Ayaw tantanan mga kamatyas, ilag ulit. Queen E7, nag-Queen A4 na. Ayan, ano ang purpose ng Queen A4? Magbi-Bishop B5 ba dito? At nag-Knight to D8, iniwas na at ready na. Nakakapture sa A6. Inunahan na ni Abdu. Kumapture at nag-Rook E3, dinipensahan muna ang pawn sa E4 at nag-Bishop C6, atake sa Reyna, atras lang para may depensa ang pawn B2 na nakatret at nag-Knight B7. Ayan, mukhang paiikutin ang Knight sa D6 para maatake ang pawn sa E4 at may pressure din sa Bishop. At hanggang dito ay pinapakapture ang pawn sa A7 pero hindi pinansin ni Abdu kasi po pagka pinansin yan, imagine niyo po, mag-Rook A8, walang pupuntahan ang Reyna, long lights, makukulong. Kaya nag-B4 muna, Knight D6 and then Bishop D5 hamon na at kinapture, capture, Queen to E6. Pin muna sa tore
at nag-rook E2. Ayan. Dito mga kamatsas, kung naiisip nyo, coach, ba't hindi kinapture yung reyna? Pagka nag-rook A8, may capture uli sa C7. Ang gagawin po kasi ay may knight takes E4. Tatanggalin ang dumidepensa sa tore. Sapat at timplado ang counter-attack dito ng black. Kaya ang ginawa muna ay nag-rook E2, nag-C6, paalis na, nag-rook A5 at expected talaga ang queen to queen at dito nag-rook to C8. Ayan, ito na po ang portion ng mabigatang endgame technique. Himbis na depensahan ang nakahang na pawn A7, nag-rook C8 na lang dito. Ito po yung mga malalalim na timplahan ng endgame. Knight G4, inatake muna ang pawn sa E5. Pero alamin po natin, bakit ba hindi ma-capture ang libreng pawn sa A7? Ano gagawin? Magna Knight B5. Ayun. Nasa isip ko kasi mag-C5 eh. Pero Knight B5, sapat para maipangbawi sa pawn na nawala sa A7. Okay? Balik tayo dito sa Knight G4. Atake muna. Nag-C5 na, sumabay na dito ng atake din. Kinapture, capture, rook takes A7 and rook takes C3 at nag-rook D6. Atake sa knight. Nag-knight to E8 at nag-knight takes E5. So bilangan tayo ng pawns lamang ng klarong isang pawn dito. Si Abdusattorov, knight to F6, atake sa tore. Nag-rook E7 muna. So dito mga kamatsas, bakit hindi ma-capture itong isa pang pawn? Mag-rook E8 at atakihin ang knight dyan na mapupuwersa dito ang puti. Pwede rin naman yan mga kamatsas. Pa-quality down, yun nga lang ay nakakatakot pa rin. Quality down pa rin yan. Kumbaga sa isip dito ni Abdusattorov, teka, lamang naman ako dito, ba't kailangan kong capturein yan? Relax lang, chill lang. Rook E7 at nag-rook to B4 para atakihin ang pawn sa E4. Bahagyang tumaas ang evaluation bar dito ni Abdusattorov. Dito po kasi ang mainam daw is rook F8, tsagain ng depensahan talaga ang F7. Yun nga lang, parang passive ang tore dyan. Kaya umatake na lang dito si Gukesh at dito nag-G4. Aba, talagang ayaw pansinin na talaga ang pawn sa E4. Nag-rook C5. Ayan, teka muna. Itong rook C5 mga kamatsas, medyo parang mabigat itong bitaw ng rook C5 na to. Teka muna. Ano ba mangyayari kung capturein ito? Alamin muna natin. Rook takes E4, rook takes E4, knight takes E4, rook E8 check, king H7, and knight takes F7 na dito. Bukod sa nakahang ang knight sa E4 ay napakalakas na paparating. Matchas! Abay, nako, ewan ko na. Todas talaga. Okay, balik tayo. Hindi pwedeng galawin ang pawn E4, no? Kaya nag-rook C5 muna at nag-F3. Ayan, pinagtibay na ang pawn sa E4. Okay, at nag-king F8 na bad move naman dito si World Champ. Ayan po mga kamatsas, maraming nagsasabi ayon sa kanilang obserbasyon na si Gukesh madalas bumibigay kay Abdusattorov. Yan po ang laging pumipisa kay Gukesh eh. Grabe pala, kaya medyo nakatutok talaga, especially ang mga Indian dito kay Abdusattorov dahil medyo nakukontrapelo daw dito si World Champion Gukesh eh. Ayan na bad move na naman, king F8 oh. Ang accurate move daw is rook B3. Okay? Pressure lang sa F3. Balik tayo sa king F8, rook takes F7 with check, nag-king to E8, nakabitin ng tore, nakabitin ng knight, pero dito mga kamatsas may inihandang napakagandang panimpla si Abdusattorov. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po and congrats sa mga nakakita, timplado. Iiwanan lang pala yung tore. Sige, sa'yo na yan. Nakadouble pala. Ano man may tatamaan talaga. Nag-rook B1 checking G2 at nag-rook C3. Ayan, naku, paano pa rin yan? Yung rook nakabitin, knight nakabitin, nag-knight E5, bumalik. Walang nakuha si Gukesh Nag-rook B5, binalikan ang knight sa E5. Nako, ganun pa rin ang sitwasyon. At dito, brilliant move ang natanaw dito. Grabe, timplado. Still, winning pa rin si Abdusattorov. Ayon po sa evaluation bar na 2.83 ang evaluation ng computer engine. Isang pawn na lang po kay World Champion. At nag-king F8, rook G6, knight takes E4. Ganyan na lang ang ipinangsalba dito ni World Champ. Kasi kung talagang aalagaan niya pa, wala na talaga mga kamatsas. Pag bumigay pa ang pawn sa H6,
4 versus may extra knight ang black, wala, hindi kakayanin. Malakas po ang pawn sa pagkakataong ito. Kaya napakawais na ginawa dito ni Gukesh. Binalik na lang niya. Pero another genius move, rook e2, rook g5, at nag-rook takes h6, nag-knight to c5, rook c6 pin, knight a4 hamon, rook a6 umiwas, at nag-knight c5, hinabol ang tore, chumek, king f7, check, king f6, at nag-rook e8. Yun lang mga kamatyas ang bagay na nagpababa at nagpabalik sa equal na evaluation. Dapat daw po ang tira dito para manatiling lamang ay h6. Ayan, hindi napansin niya ni Abdusattorov. Sayang, oh. Winning. Talagang mukhang totoo yata yung nababalahibuhan dito si Gukesh. Yan daw lagi tumatalo sa kanya eh. Hindi si Fabiano Caruana. Si Caruana tinatalo lagi ni Gukesh eh. Pero itong si Abdusattorov malakas. Oh, laging kontra ang style niya kay Gukesh. Oh, balik tayo pero nag-rook e8. Yun nga lang ano. Knight to e6. Very nice move. Sayang yung h6 na yun, oh. h6 ngayon pa lang pero may on-time rook e5 na accurate. The idea is kapag nag-h7 wala po, may knight f4 check, kuha yung tore. Sumaktong bigla. Okay? Pininpin ang knight para mag-h7 pero may check muna and nag-king f1, rook c1 check, check. Bakit hindi makaangat doon? Ano meron? Check dito, check, check. Ayun. Teka muna mga kamatyas, na tabla po eh. Bakit ba? Ano ba meron? Pagka umangat dito ay magro-rook e2. Ayun. Equal pa rin naman ano. So dito po nagpabalik-balik ng tira na tabla. Ito po ang standing nila mga kamatyas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.